ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang, Nanay Iberry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:20. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyo. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam kontra factum, non-valid dilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa bagig-batok sa kamaturan, kundi limong mahimo mol bagig-uyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanaguban sa programang RMN. Kuskus, Batikos. Kuskus, Batikos. Adlaw kita karon nga Huwebes, pizza 28 kita sa bulan sa Mayo 2026. Kumusta to magkatawhan karon gikan sa mga segment nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa to ang pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa magalungsuran. Sa Kutob, sa Mawusog Bagsibya inyo kita nga makita og badungog live sa tong FB page sa DXDR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang pobreng halagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacruya. Kuskus, Batikos. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Batikos. Manalipod sa mga kabus o dinaw-daw. Mark Bacruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bacruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Bacruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. It's Radyoman! Call me Radyoman! Komentaristang patas o di bias. Positensya, katarungan. Komentaristang waigi kahadlukan. Mark Bacruya. Tandindong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit.
Komentarista. Wala sinasanto. Radio commentator. Makruya. 24 minutos sa Manmilabay ang alas 8 magkasama sa dili pa ha. Ato ning bahibalo ang Lakio or Lakyo Diposoy Clan. Adunay paghimuon nga grand reunion sa may didto sa may Tiso, Chanco, Sunrise Beach, no? Sa may Puro 4, sakop sa may barangay Tuburan, Katipunan, Zamboanga del Norte. Paghimuon karong Mayo 30, 2026, adlaw kini siya kasabado ha. Sa may alas 9 antak na sa buntag. So tagosbon ha, Lakyo Diposoy Clan. Ano na mo ipaghimuon nga grand reunion sa may Tiso, Chanco or Chanco Sunrise Beach sa may Tuburan, Katipunan, no? Adlaw ni kasabado. Okay, kagahapon rito ang ilahang kuan papahibalo ilang pamilya diri gahapon. So balik-balik lang ko ni. Sige to balik-balik kay parang makabalo ang yahang mga kapamilya usab. So kadto mga nakadungog or mga nakaila nga mao nang apelyiduha, palulag pahibalo pod sila parang kining ma-inform sila kadto paghimuon nga grand reunion sa Lakyo Diposoy Clan. Radio commentator. Makruya. Kagahapon tulis gutan ang may kalabutan sa naitabo dito sa may kauluhan. Labi na yun ang kining sa sinit karong mga panahon na. Kay mo ni ang init nga hisgutanan tungod kay ang pagkabahin-bahin lagi sa ato ang mga senador na sa tagsa-tagsa ka mga baruganan nga mas pilion nila ang uban pili sila sa minority block, magpili usab ang uban sa majority block. Unya, mitag majority, siyempre ubay-ubay gid pod. No, sa out of 24, 13 kabuok ang kining majority ani. So, kuan lupig ang sa pikas. Unya, nato yung mga hunhugon nga mabot kuno ang pila ka mga adlaw basig na napoy mamali. No, posible kuno nga na kuno mamali gikan sa majority padulong sa kining minority aron nga mapun-an. No, kay kini magod ang ilang gigakuan karon tungod ni sa plano nila nga pagpa-impeach kang Vice President Duterte. Muna karon diha nga ilang gihimo dapat magkuha gid sila og number nga mabot og 16 nga boda siya usa sa mga requirements aron nga ma-impeach ang usa ka impeachable officials no sama ni Duterte. Nga usa ka impeachable officials kini mga Vice President, Presidente, kini sa Supreme Court, basta kay mga impeachable officials mga kasama. Mao na ang Senate magsilbi sila nga trial court. Sila diha ang magsilbi nga mga huwis or mga judge. No, kung kini ba pagtan-aw nila nabagay igo nga kapasikaran nga kini ba impeach kini siya kay wa na gyud ni. No, klaro kayo, nagurakot gyud. Or na unexplainable nga mga kabtangan or di mga kwarta ang usa ka impeachable officials. Oh, so kani sila lahi man gid sila baruganan karon at kung tanaw na to, pero mo lagi sa 13 ka mga senador karong mga panahon na kani majority block naay murag ko sila pa kulbahinam nga naman ang 7 ka mga senador ni posible nga magatubang gid sila og kining kaso. Now gani na mga reports nga pipila ka mga senador ang napasakaan og kaso or pasakaan og kaso sa ombudsman. Oh, si Jingo Estrada. Di ba? Kung Jingo Estrada ba kung if this is the price sa iyang pagkakuan ko no pagka-official. Dawato na lang po niya. Lambigit lagi daw na sa akin ang gitawag nga flood control issue. Joel Villanueva. Apel. Mga Villar. No, apel mo ng mga Villar. Dayon ang kinsa pa ang Cesar Escudero. Nasabot apel gyapon ni Cesar Escudero. Dayon si moto Jenggoy ang kining usa ka Villar. No, si Mark Villar posible ni maapil ni kinaman ni sa mga issue pod sa kining flood control. Den Cesar Escudero, Joel Villanueva, Robin Padilla. Si Robin giyugod-hugon to nga posible kuno nga murag ma-recall ang kaso. Diba? Kung naman na siya kaso sa unang illegal possession of firearms dayon
na hatagan ni siya og kining pardon panahon ni Duterte. So posible basig kuha na po ni i-recall kay iyang gilayas si Bato de la Rosa. No? Siya na pasanginlan nga or siya ang last nga kauban ni de la Rosa nga nakaikyas gikan diya sa may Senate Hall. Kinsa pa ilain nga senador nga posibleng kuan. Halos kini mga lalaki nga mga senador posible gini sila mahurot-hurot gini sila. Pero kani mga babae gini sila si Amy Marcos, si Loren Ligarda, no? Posible murag mabilin, mo ni mabilin. So pila na lang sila kabuok kung mga priso o mga pasakaan o kaso ni ang mga senador. Murag malipay gamay ang mga minority. Maning ubanan ilan ang gihimo karon nga gipahibalunan nga kasuhan sa ombudsman aron nga Bongo, no? Si Bongo, apel si Bongo. So, ilan ang gipahibaludaan aron nga didto na dayon. Makahuna-huna mo ka, makahinutlo mo ka, murag apiki gid pod kung dili ko mauban tingali ani kay kaning mga minority klaro naman kay nga na sila sa administrasyong Marcos. O kaning majority usab karon nga gipanguluhan ni Alan Peter Cayetano. Klaro po kayo nga pabor po siya sa mga Duterte or po pabor siya kang bisi Sara Duterte. So muna nga ang himo karon nila sa dayag silang diskartihay, no? Maghimo og mga bagong role or amin, no? Naiamindahan nga kini mga roles diya sa kining Senate. Tingali posible ang para nako is kining mo pabor bitaw in favor kay Bato de la Rosa baga or kinsa pay posible basig mga pananglit magyud mga preso sila. Bahalag na sila dito sa sulod sa karsel, pwede sila maka-participate via kining video call or unsay tawagan na video conference, di ba? So pwede sila maka-participate, pwede sila mabotar, pwede sila mo-appeal og session, mahala pag na sila sa presuhan, di ba? Hangtod nga naa ang kining final judgment batok sa ilaha. Pero kung medyo kuan ba yun, medyo ligon-ligon pa sila. Pero mabito to na napoy mamunti unang istorya nga posible ko anay mga kaning gihimo garon nga pag posible kay pagpasaka og kaso diya sa ombudsman nya kabalo naman tadaan nga ang ombudsman ang gapon garo Marcos God siyempre in favor ginapod kang BBM, no? So gipahibalo daan aron nga makahuna-huna pug nga ako mobalin lang tingali ko ani sa kining minority kay para wa ko'y kaso. Para lang GV silang mig subiri. Naman sila yung mga gibang atubang pod nga mga reklamo pero wala sila nahilabtan karon nga naman. Naaman sila diha sa kining kuan. Kung sila pa nagpatunga sila ba, no? Either minority or majority sila pero sila naman na mahayag nga mooban sila sa kining minority. Pero posible pa ni malubag ko lang una-una. Gani, karon mga panahon na kung imong tan-awon ang sitwasyon sa kining Senate, nanay mga pahinumdom or mga panudungog, gani kagahapon na si former Senate President o Senador Mig Subiri nagpagawas sa iyahang mensahe aron nga mo explain ngadto sa mga tao di lang kay taga Bukidnon kundi sa katawhan kung nganong mi uban siya sa minority black mga binati na ito nga tigpabinaw o kung sa iya mga rason, no? Personal ba or para sa katawhan. Pero kung imong tan-awon or imong paminawon ang iyang mga pamahayag personal, no? Personal ang iyang kining desisyon nga muuban sa tawagan sa kining minority black. Onya kabalo naman tadaan nga Mindanawon kayo si Mig Subiri kay taga kuan man siya taga Bukidnon. Yang amahan din ay imong gobernador, mga igsoon ay imong congressman, mga mayors sa uban pod nga mga lungsod sa kining Bukidnon niya siya. Kapila na nagabalik-balik sa kining Senate si Mig Subiri. Taod-taod na pod ni nga nanerbisyo isip senador diri sa nasod sa Pilipinas. Top radio commentator. Makuya. So sa pagpaibalo niya nga mosunod o mo uban siya sa kining minority black, grabe ang backlash nga gihimo sa mga Mindanawon. Dili lang kay taga Bukidnon kundi halos tanan nga Bisaya, di lang gali mga taga Mindanao, apil pa taga Visayas. No? Gibang himaraot si
Meg Subiri, nganong dito siya miuban or murag bupabor siya nga ma-impeach si Vice President Duterte? So partay sukuha sa mga Bisaya. No, partay sukuha sa mga taga Mindanao kay Mindanawon kan dako pero dito ka may pabor. Sa minority black nga pabor usab sa pagpa-impeach ni Vice President Duterte. Ito kagahapon explain siya kauban niya si Governor kaning Onel Roque. No, mamanay gobernador karon sa may Bukidnon. Nya kalyado po na sila ni kining Onel Roque. So may pasabot siya sa mga tao nga ingon ana ang iyang rason. Gi-explain niya. Pero dapat explain si Meg Subiri. O ganong kinahanglan mo siya ma-explain sa mga tao kung sa tanaw niya nga insakto ang iyang gipili nga dalan nga iyang agian padulong sa asa na siya gusto nga mo padulong. Di ba tingali siya kinahanglan nga mag-explain ba nga mga katauhan sa Bukidnon, katauhan diri sa Mindanao. Pasaylua ko ninyo. Kay bipili ako nga ako ang ubanan ang minority black nga pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh, pero ano explain man siya? Mura tingali na tandog siya tungod kay ang mga tao sa Mindanao, ang mga Bisaya, di lang kay taga Mindanao. Grabe ang pagpanaway siya. Grabe ang panghimanaot kang Meg Subiri nga unta dako kayo siya nga Bisaya o taga Mindanao usab siya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Kuskus, batikos. Oh, di ba? Mo na karon ang hitabo nga diri sa una sa Mindanao daghan tag mga senador sa una na si Pimentel pero na pildim pod si kining Pimentel then na sobre na silang Bato, na silang Bongo, Mig Subiri. So ubay-ubay pod ang mga senador diri sa panahon manggod ni Rodrigo Duterte. Kuan kayo ang Bisaya kini ko sila pa highlight kay mga Bisaya ato mga panahon na. Kaya to presidente Bisaya good bon. No? Hindi man kay first time angkon og kining Bisaya nga presidente na may Bisaya bud sa una si Carlos Garcia di ay usa man to kabul-anon nga kining presidente. Oh, pero kuanto siya kining si tawag ani taga Visayas. Kini Mindanao garbo ni sa taga Mindanao ang kining mga nakay mga national officials. Ngano bitaw ang kining mga lugar nga naay mga national officials or mga elected officials nga nabutang diha o napili diha sa mga lugar. Moasinso pag-ayo lang lugar. Di ba tanawa ang Misamis Oriental nga nagkabaton sila og gining senador gikan kang Nini Pimentel sa una. No, si Nini Pimentel kabalo mo nga usa na siya sa mga nag-draft sa ato ang Philippine Constitution sa kining Aquino administration. No, kay sa dihang wagtang na ang martial law sa Pilipinas, milayas lamang Marcos padulong do sa may Hawaii. Nagpanday og 1987 Philippine Constitution gikan sa 1935 Constitution. Kaya kadto 1935 mangod sa una sa kang Jose Laurel to siya nga kining konstitusyon. So wala to siya kuan sa martial law nga murag wala limit ba. Karon bisan pag declare si Bongbong Marcos og martial law sa tibok Pilipinas, wala na siya problema nga naman. Ilawom sa itong batagang balaod sa Philippine Constitution mga kasama, 60 days lang pwede ka makadeclare o kining martial law. No, dili pa na sa una kang Marcos nga 1972 nag-declare siya martial law until 1986 ba to or unsa to nga kuan. No, medyo dugay-dugay ang kining pagkuan, ang kining ang iyang pagkakuan, ang iyang declare or kining gisakop ta sa martial law ang kining Pilipinas. No? Diktadorya, batas militar. Gisirado ang Congress, mas maayo bitaw na para nako may pasiradoon ning Congress karon. Grabe pagkadako ang gasto ning Congress bitaw. Kanang 318 ka mga kongresista karon diya sa kining unsa ni? Sa may Congress, o sa tawagan na ya, sa may lower house mga kasama. Parte
perting dakuha kaya na. Ibutan talang bisan pag 100,000 ang ilahang kining sweldo. Sa 300 kapin, my goodness, perting dakuha kayo sa kwarta nga nasayang. Oh, unya ka na sila, yahay ka na sila. Ang ilang mga travel back and forth sa ilang lugar kung asa na silang distrito, libre na ang ilang plete sa aeroplano besan pag magsige nag-business class sila. Di ba? Kabalo mo business class, berarti mahala kay na. Muna pinakamahal nga plete diya sa kining mga aeroplano, pero kung buto na unaon god, ang business class o kining economy, pareha na gud sa god. Morang abot na kay usar mo kay aeroplano ang gisakyan. Oh, pero medyo komportable po ka kung naka-business class ka. Samot naglayo ang imong biyahe, pwede ka muhigda, nindot ang pagkaon, na TV. Pero kung naka-economy ka, dito na kasi lingkod sa luyo, perting sakita sa imong likod, undi lingkod. Pero kung nagbiyahe lang kag Mindanao to kining Manila, pila ragod na 1 hour, abot naman ka dito. Pero kaning mga congressman, mga kuan, dito gina sa business class, kay kwarta man sa gobyerno, di man ilaha. Kaya kung ilaha lang ng kwarta ang gamiton, ay di na sila mag business class. Kaya mga travel na gawas, sayon ra na nila para sila, kung sila pa sisew ra na himuon nila ang paggagamit og kwarta sa gobyerno aron nga makalakaw sila o makabakasyon sila sa uban nga mga lugar. Oh, sa panahon ni kining senior, no? Senior Marcos mga kasama, gisira ang Congress. May nisira ang Congress para nga wala tanan. Di yun sila tabo, karon no? Karon, perti daghana kay sa mga kongresista. Tagpila ka milyon ang gastuhon sa itong gobyerno kada bulan. Apil na sweldo og mga expenses. Dili lang kay mga expenses. Dili lang kay sweldo ang giunahuna nila karong mga panahon na, kundi unsaon pagpangurakot sa kwarta sa gobyerno. Top radio commentator. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Batikos. May pagkani si Mark Rosiana mo nito himong presidente kay murag dili ni mangurakot. Sugot man siya mukha ano ginamos ra ang sud or ginamos ra sudan. Diba? Kadito kuno sila sa Siraway. Di ba kuno siya mukhaon ng mga isda nga tilugon. Gusto siya ginamos ra. Top radio commentator. Makruya. Oh. Diba sa mauna? Pagkadakuha kayo og gining gasto nga to mga ang atong gobyerno para ang mga kongresista kung mga panahon tanawa pila ka milyon, pila ka bilyon ang nasayang nga kwarta. Mas maayo tingali no ano mga kongresista? Ang himuon lang sa to ang gobyerno sa Pilipinas kagikan sa nasyonal nga mga budget. Wala na mag-channel lang sila og mga tao di na kinahanglan og mga representative. Kasi pulos ang mga taga-representative sige lang panghatag mga ayuda. Di ba? Himo og balaod nga pabor sila ha. Moro man ay nahitabo sa ato ang kongresista mo na nga usahay di magkadimao kung dili pod lang kalyado ang mga kongresista dili taga-aron sakto nga budget. Samot ikaw kontra ka sa administrasyon dayon di ka mo pabor sa majority. Ikaw nga kongresista piki po di mo distrito way insakto nga mga budget. Wala insakto nga ipanghatag diya nga mga proyekto. Pero man di ba kauban god? Pero kauban pa ka sa buhat mga binati na ito nga tigpaminaw. Suod ka sila ha, pabor ka silang gusto. Samot na o kini mga dili maayo nga mga binuhatan. Kung sila pa paldo-paldo gid pod. Diba? Sure gyud kayo ang kining income. Batikos. Muna karon kanin taga Mindanao. Mapito na nga kung naay mga kining senador sa Mindanao, haya-haya usa ka lugar. Region 10, di ba? Himaya ang Region 10 kay pila ka mga senador na, si Nini Pimentel, dayon si Coco Pimentel ang iyang anak. Nangahimo na sila nga mga senador. Ako ba ilang senador nga sa Mindanao gikan nga adagan man sa una, di ba? Murag si Artelim, murag nahimo ko to senador sa Artelim or wa mo to ni Daog. Kanabitong mabito na Artelim nga pangalan kay Roselier Lim. Nahimo na siya mo na isa sa mga nakahimo sa probinsya ba to murag bulag-bulag ang probinsya
sa Zamboanga City nimo man siyang mayor. Kung ako masayo pa, i-correct lang ko ninyo. O kana si Roselier Lim sa una mga kasama. Midaga na og gining senador pod no sa Pilipinas. Di na pa day no si Osamis. Si Fortich Osamis. Taga Misamis Occidental. Nahimo po ng senador. Mabita na natay Osamis City diha kay gipangalan po na sila ha. Mindanao gyapon na siya. Daghan ta nahimo nga mga senador diri sa Pilipinas nga dako og kining bintaha basta ang imong lugar na ay senador. Tanawa ang kuan, tanawang Davao, kini Davao noon, kini mga Davao region. Na may senador sila, bag-ora man na sila no, silang Bato og ni Bongo, pero of course dito ginapabor ang ilang mga kuna sila mga ipanghatag nga kayuhan, masunahon ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Migsubiri, di ba? So ang Bukidnon karon imong tanaw Bukidnon gikan sa pobre nga probinsya ang Bukidnon sa una kani mga subiri so na usa na sa mga nakapalambo diya sa kining Bukidnon. Ilabi rito yang amahan kuno si Nonoy Zubiri. Usa na sa nakapalambo kay kana sa una kining Bukidnon mo tang itawag bukid kay perting bukira kay diha. Wala eksakto nga mga tanom. So unsay gihimo nila kasi sila mga sendiro man sila gikan sila sa Visayas or Negros Island. Gidala nila ang ilahang mga negosyo diha nga magtanom og gini mga tubo. No? So usa si kining Nonoy Zubiri sa una. Ang nakapalambo diha sa kining Bukidnon. Unya karon ko imong tan-awon na mga airport. Di ba? Na airport ang Malay-Balay o ang Valencia na himo na nga syudad sa una pilar na unsar na. Ako nagasuroy ba ko ng Valencia ha? Dili pa na siya syudad sa una. Mingaw rin kayo siya. Pero pagbalik na ko mga pilalang katuig, murag 4 katuig, ni kalit lang kabibo ang kaning Valencia. No, nahimo na siya nga Valencia City. So ingon na ka improve ang usa ka lugar. Then kung tanaw po nimo mugod ang mga lugar nga dagkog kita, dali kay modaghan ang kining city. Tanaw ang Negros Island. Pila ka syudad ng Negros Island. Sa Negros Oriental lang pila ka syudad na Bais, Tanhay, kining Dumaguete City, Manila sentro sa kining komersyo. Ang Gihulngan City kan Laon City. Unsa pa kining diri dapit Bayawan City. Unom, no? Murag unom ka kuan? Unom ba na ka syudad ya? Or basin ako wala na kuan, ako'y nalimtan. Kung dito po ka sa kining Occidental, naay Bacolod, naay Bago City, naay unsa gali ni diring nakalimot ko ning ilang kuan. Ubay-ubay po ang mga kuan, ubay-ubay po ang ilang mga syudad ya. Nya dugol kay ko imo tan-aw na di ba kay bibo mas bibo man ang kuan pareha ng kadlaon no. Pero nang Mingawa mas bibo pang dipulog ana. Pero nahimo ang syudad ginaman. Daghan magay mga produkto nako mag-income po ng lugar god. Depende po na sa kaning mga naglingkod gimang kongresista nga ang nakanindot magod kung bahin-bahinon ang usa ka distrito mas matutukan o mas mahatagan o dakong pagtagad sa usa ka representante. Sama din sa probinsya sa Zamboanga del Norte pagkadakuha kayo. Tulot ka distrito kani ang ayan gini mo 4 or 5 ka distrito. Pila ra may gikinhanglan nga botante or kining population sa usa ka distrito, di ba? Murag 200 makapin or 300. Nga kuan nimo nya pila naman ta karon diri murag 700 or 800,000 naman tingali diri ang kini mga nanimuyo sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Nga ang ngayan na pwede bahin-bahinon aron nga mas matagaan o dako nga pagtagan. O kundi man gali distrito pwede rito himuon nga probinsya tungaon. No, katong gi kuan sa una ni Amatong ni Gani Amatong nga natoy Zamboanga Hermosa, mas maayo gito himuon gali nga ang probinsya sa Zamboanga del Norte tungaon siya kay para matutukan pag ayo di pare karon no. Ang 3rd district perti luya kay perti layo kay sa Kapitolyo. May tagdatay satellite office dito sa Kapitolyo sa 3rd district. Di ba? So kung dirita sa Dipolog, Dapitan o dirita man sa may Sindangan, mas pabor, no? Matagaan o ganin dako nga pagtagan. Pero kulang bagid gyapon gani. Mo ni naka pait diha ba kay usahay ang ato mga gipangpili nga mga leader wala gahuna-huna kun unsaon pagpalambo ang lugar. Kun dili ilang gihuna-huna kun unsaon pagdato nila, unsaon pagpadaghan sila mga negosyo diha
Samantalang ang mga tao nga naa silang palibot diha, ang mga tao nga nagbutang nila sa posisyon, nagpabiling lisod, nagpabiling pobre, o nagpabiling walay trabaho, hangtod karon mga panahon. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, Andinyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Oh, karon sa national, gobot kay sila. Pero nato yung mga istorya nga by Monday kuno, posible nga aduna na po yung kausaban. Na yung mga istorya, una to, istorya nga, taga majority ko na mo, balhin ko na sa minority. Pero naibag-ong info karon nga, posible ko no, si Mig Subiri, si JV Ejercito, no, igsuon na po rin Jinggoy Estrada mga kasama, og si Lito Lapid ang posibleng muuban ko nun sa majority. O ya, 13 plus 3, automatic 60 na. No? So, kaya itong pabuton karong pizza, unsa man pizza 1. No? Kaya mo man ang kining session board sa ato ang kuhan, sa ato mga, ato mga senador, na yung mga istorya ha, nga posible daw nga si Mig Subiri, si Lito Lapid, basi sining loto o kining Maha Blanca, kay iyang hatagan si kining Pia Cayetano. Kung sila pa, sana all. Oh, di ba? So, posible, si Lito Lapid, tanawa, Lito Lapid, pag walk out nila, wak man nakita sa picture si Lito Lapid, pero kung sila, basi mo yung nag-picture po. Oh, basi ba ulo sa magpa-picture mo na nga. Ako lang picture ba, kay kamulan niya ang kining tumindig para sa tama. Matod pa ni Risa Ontiveros. Oh. So, posible na sila. Mig Subiri, kauna-una si Mig Subiri ni murag api kigyud kung dili ta mo uban ani sa majority sa Muntag Mindanawon ko niya ako mga kuan basig murag hinungdan kapilihan niya. Perti ra man dako kay butante ning Mindanao gyud. Mura dapat unaon sa mga senador karon. No, kay perti dako kayo og kining pero porsyento sa mga botante ang Mindanao. Ang Mindanao mo'y pinakadako nga isla sa Pilipinas. Kung imong tan-awon sa mapa, layo ra kay ng uban nga mga area diya. Kunya na pa yung Visayas. Bisan paghatag ng karing Luzon tanan. Sige, butar mo tanan. Pero inigabot diri sa Mindanao. Na, mga wala gid mo diri. No, kay kaning Mindanao, bisan gilis do probinsya sa Buanga del Norte, mayon sila nga bisan pa og gining ang mga kasabtangan ng lingkod, oy baka labad-labad o kamatong dili mo suporta sa Duterte. Dayon ang mga tao dire dito man mo support po ni Duterte. So po na nga dili ka kumbiyansahan. No kay mga tao, mga tao na digili na mabuta ng mga tao bisan pag tagaan mo kwarta diha. Daw kunog maka desisyon gid sila nga di gyud ko mabutar nimo. Oh, kay gikontra nimo si Duterte. Amo na problema naman dayon bisan pag daghan ka kwarta diha. Kay gano man, naluoy sila kay balagi Mindanao. Ya ko imo tan-awon kanay mga nagsigi og pasaka og kaso karon mga panahon na sa Duterte. Kanay sige kontra sa mga Duterte karon. Kung imong tan-aw na ilang mga background usab, otro po sila nga mga kurakot nga mga dagko. No? Otro po sila nga mga isyo. Pero dili sila matagad o pagtagad. Gano man? Dili man po sila wa po yung basakan lang. Gano man? Halos manggod pod. Majority sa mga naa diya sa galingkod, kaalyado ra po nila. So, katong mga majority black, pero pila naman na sila kabuok niya. Nya kung mutan-aw ka rito sa kining Congress, ay perting layo ara kayo sa mga Duterte rito. Mga balingbing man mga daggo, ambot lang inigabot sa panahon kong in kaso maglibag ka posisyon mga Duterte sa 2028. Ambot lang pandawaton ba rin sila? Kanila bang uban ba? Inigdaog. Kining proclaim nga midaog na, wala na, automatic. Tuwa preso sa unagod, wa gid misuporta sa mga Duterte diri sa Sambuanga del Norte Kisa man to wala misuporta kan digong diri sa una, pero talaga na. Ang gani ang mga sa una, mo to misuporta. Pero pag daog, adto do dito sa may Davao. Mo rin itabo mga binati na to nga tigpaminaw. Then ang kisa ba sa Sambuanga del Sur, di ba? Pagkuan, automatic dito, surrender na yon. Wala ginawat si Cerilis kaya doon sa una daw mi adto na yon sa kining Davao, wa gid gipasulod sa balay or sa kining compound.
Oh, kaya lagi mo surrender pero sa wala pang eleksyon, perti kontraha kayo. So mo rin hitabo mga binati na to katig paminaw nga kini karon number games gyapon ni siya. Pero mo tanawon layo ra kayo ang kaning minority karon mga panahon na. Samot na ning kani silang Lito Lapid, JV og si Migs. Di pa di kakumpiyansaan karon mga panahon na. Bisan ba moingon sila or nag-announce sila nga mauban sila sa minority block. Pero ngadto posible pa ning mausab ang ilang hunahuna. No? Kay ibutang ta lang nga di gyud maimpet si Sara murag makahuna-huna gid sila og kining unsay maayo nga himuon. Oh, di ba? Unya sabot na ang mga tao karon grabe murag na-pressure sila sa mga tao karon mga panahon na. Kay grabe ang panawagan sa mga tao. Oh. Yun sila nga, di na ka kinahanglan magkuhan, di na ka kinahanglan mag-explain. O, di-explain man gani. Kani mga senador, di na ka kinahanglan, kani mga kongresista, di na mo kinahanglan magkonsulta sa inyong konstituente. Gitawag gali kag representante, bot masabot ana, ikaw ang nagrepresent sa imong distrito sa tingog sa mga tao aron dadon dito sa hawanan sa kongreso. Nya karon maingon ang uban nga dili lang ka, di na ka kinahanglan mag-explain sa mga tao, di na ka kinahanglan mangayo og gining tambag sa mga tao. Unsay pulos sa imong pagka-representante diha. O unsay pulos sa imong pagdala sa tingog sa katawan sa hawanan sa kongreso kung ikaw mismo wala nimo naghimo. Di ba? Mo nay usas kung tinuod ka nga leader, kung tarong ka nga klase og kining maayo pagpanguna-huna karong mga panahon na. Wala maka hinumdum buga sa imong kuan ba? Kisa ba'y nagpili di mo? Kisa ba'y nagbutang ni mo diya? Pero karon mangod di, magod pinili ay karon pinalitay na magkaroon mga panahon na po. Mo sayo makaingon ra pud nga mirese ra pud sa mga tao nga tuga-tuga man sila og gining pili og gining leader tungkol sa kwarta nya karon magmahay. Di ba? Karon wala may klaro walay klaro ang paggobyerno sa Pilipinas ilawom sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung nagklaro ka pagkasoldo, sabi ilang nahimo karon? Sige lang panghatag mga ayuda. Sige, gasto ng kwarta parte nakuha kay utang gobyerno karon. Pila na may utang sa Pilipinas karon? Pila na ka trilyon, hapit na my goodness, hapit na mag 20 trilyon ang utang sa Pilipinas. Kung sabay dako nga posibleng ligasiya o niya ni Bongbong Marcos inigpahawa niya diri sa iyang posisyon isip presidente sa Pilipinas. Sige na maglarga-larga na si Bongbong Marcos. Di ba? Sagig panghatag ang mga kwarta ngadto sa mga barangay officials, paghatag og pondo sa mga ipaagi sa DSWD. Pagkasayang sa kwarta kung gigamit pa na siya o gipalit or gihimo og mga proyekto diha. Perting dakuha ang tagigtabang para sa mga katauhan nga Pilipino. Di ba? Kung mo na ilang gihimo, tara, Duterte sa na ang build program niya. Naghimo og mga tulay, naghimo og mga dalan, daga mga infrastructure ang gipang implementar. Di ba? Karon sa may mga infrastructure karon ni Bongbong Marcos nga iyahag yun. Kaya kanang uban nga mga infrastructure karon nga iyang turnover. Ang uban na sa previous administration pa na. Parihar gyapon na kan Duterte sa una, nga nabagyapon sa previous administration ni Noynoy Aquino sa nga panahon, na-appeal gyapon na siya. Nakuha dito na na-implement sa panahon ni kining unsa to kani ni Digong Duterte. Pero makita gid pud nimo nga naapod siya daghan pod nga mga hatag diha nga mga proyekto, mga dagko nga mga proyekto. Di ba ang pinakarindot gilid dagay nga proyekto niya yang plano karon? Ang kining moagi sa Maharlika Highway, kaning train. Di ba? Expressway. Naay mo expressway nga ang biyahe sa Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, pila lang ka oras, dili na kababot og tag 6 hours to 7 hours. Oh. Gikan diri sa Zamboanga del Norte, tuyok do sa may Zamboanga City, padulong dito sa may Pagadian, Davao, Lusot, padulong do sa may Visayas, padulong do sa may Luzon area. Dito sa may Maharlika Highway. Pero unsay nahitabo karon? Wala giponduhan sa gobyerno, wala giponduhan ni Marcos. Nya kada na sa mga feasibility study.
Muna pinakadiyot ka mo sa uban nga mga nasod sa gawa sa nasod. Ang train, kung na ay insakto or makunik nimo og ayo ang mga biyahe diha, nindot kayo ang usa ka lugar. Muna tanawa na ang kuno. Tanawa na ang modern kuan bitaw, modern nga mga sakyanan diha sa kining Singapore. Tanang mga lugar maagian. Maayo kay pagkaplano ang ilang kuno ilang lugar. Muna nga mi-improve og ayo ang ilang lugar. Ang mga tao di na kinahanglan magpalit og sakyanan. Di na kinahanglan magpalit kag ang usa ka pamilya, ang usa ka tawo palit og dagduha ka sakyanan. Ngano man, mobakler ka mga 5 minutes, 3 minutes, dana ang kining naidaghang bus. Muadto ka dito sa ilang train station. Kung asa ka muadto nga mga dagko nga mga kuan, maayo gyud pagkaplano ang ilang plano sa kani bitong area kung asa ka mo suroy-suroy. Di lang kay Singapore bisag uban nga mga lugar, ingon ana gyapon. Diri sa Pilipinas nagsigig pangurakot. Ambot tarong manda ang amahan ni Bongbong Marcos na maayo ra buto pagdala unta. Di ba? Mas daghan pa tong nahimo yang amahan sa una. Kada mga heart center, lung center, kini mga PGH, kuryente, mga dagko, pagkadaghan na kayo to mga nahimo karon si Bongbong Marcos ambot lang. Galutok lang mata ni presidente karon sa Pilipinas. Di ba? Utro pa niya mga sakop. May sila pagpakogon, uban ang presidente o kini mga sakop niya. Wala gadibao diri ang atong nasod sa Pilipinas mo nga parteng lisura karon. Daghang gailaid sa kalisod, daghang kay ang wa gyud may asinso. Pero ang mga politiko, parteng mga datua. Kandidong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Alas 9 magkasama to Grado Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod kanato sa Sandon Plus Gold ang mas gipag-usog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod ka extracted ang pagkahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Adlaw kita karon nga Huwebes Pizza 28 sa bulan sa Mayo 2026. Manaminat na ba yun kanyo? Fiatos Teacher Wat Kelo. Ipatuman ang kamaturan bisan pa manikabukan ngadto sa kalangitan. Kini ang pobreng alagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bacroya Tatak Armen. Tatak RMN. That news was brought to you by